Guys, girefute karon ni Argesino katubi tatong statement regarding sa December 24 sa tunga-tunga sa gabi sa pagsugat nila ba sa pagkatao ni Ginoong Hesus. Ang akog yung pangutana ato ug ngano nga nagsuon-suon sila sa mga pagano nga nag-celebrate sila ba sa tunga-tunga sa gabi nga ang Biblia klaro man gyud kayo nga nag-istorya nga sunset magsugod na ang adlaw. So karon iyang girefute atong istorya pero wa gyud natunong ang iyang pag-istorya. Ambot og naglikay-likay ra ba ni siya sa pagtubag og nganong tunga-tunga sila sa gabi nga mag-celebrate sa birthday ni Jesus nga kana siya nga celebration, kana siya nga practice di ay iya man na siya sa mga pagano. Ilhang jud kaayo nga wa gyud hanaw ang maong pastoy sa Seventh Day Adventist og tested and proven naman guni ni si ambot kisa ning pastoy ni nga tawag ining pangalan ngano man kay kadaghan na sila nga palpak ng iyang argumento O pinako ng palpak niya, ingon pa niya nga ang tawag ining Latina Vulgata na translate sa pinulungan nga Spanish. Nga pagkuman ang iyang pagkawayan na ipahid sa tuwa. Diyos Ginoo ko peragaba. Okay, sige. So kining iyahang kini first part ni sa ato ang tawag ining tubag. Sa iyahang argumento, sa iya ko ng pag-refute sa ako pong pag-refute sa iyahang argumento pod. Concerning adtong ihado ko nung pangutana nga ngano nagsunod-sunod sa aktis sa mga pagano concerning midnight celebration. Ang problema ani nga pastoy manggod wala siya kasabot sa presentation mag-reply ka o mag-answer ta, magtubag ta sa argument, wala siya kasabot unsa nang deductive o inductive. Kaya wa man siya kasabot, so ambot pasabot kulong kaayo siya sa iyang kaugalingon nga argumento. Ato ano ning kangot manggod ta nga ma-present nato siya sa sayon. And at the same time, ma-present na to ba in a logical manner or in a logical way. Sa tua, ang ato ang nasabtan sa iyang punto, number one, iyang gi-allege ang Katoliko nga nagsaulog, gisubay sa gitawag og mga pagano. Ang iyang gisubay, mo ni nga tawag ining paganismo. Mao to ang iyahang main objective, mao to ang main argument niya. Unya ang iyang basis mo na tong midnight celebration kay sumala pa niya kay mga pagano daw kuno nagsaol daw kuno midnight celebration, so therefore nagsundog-sundog ang Katoliko ana. So mao lang iyang basis. So dito ko nag-focus pinaka kasi deductive man akong gigamit, nag-focus ko sa una sa iyang main issue nga pagkapagano mo nang akong gitubag ni Motoy nga before pa kang Sol Invictus na ana ang celebration nga midnight mass nga ginahimo ni Pope St. Telesphorus 2nd century. So, kana siya, ako ang gipadayag, ato ang tawag ining gipresent, ang basis, katubang tawag ining valid basis ba kung baga. Nga kung dili pagan celebration, ang pagsaulog sa misa, sa tunga-tunga sa gabi, pagsugat sa pagkatao ni Ginoong Hesukristo. Nga naman, giguba na ko daan ang imuhang main argument. Number 2, giguba po na ko ang imuhang kuan, ang imuhang ingon nga, nisundog-sundog. Nag-una ganing Kristiyano, no? Yung sa pagsundog, nag-una man Kristiyano kung concerning sa pagsaulog sa midnight mass o kung i-compare nimo kang tawag ining Sol Invictus. Kaya wala mong gilaing celebration sa mga pagano nga nag-fall og December 25 kana man kang Sol Invictus 274. Di man nimo pwede i-compare kang sa Saturnalia Festival kay ang ilang celebration December 17 hangtod sa December 23. So di nimo na siya pwede mahaom dito sa Feast of Saturnalia. So karon, granting without admitting nga nagsaulog ang mga pagano kang Sol Invictus alas 12 sa gabi dili mo na ma-fall dito sa ang mahaom dito sa mga Kristiyano. Ngano man kimas nag-una ang mga Kristiyano nga nag-celebrate sa tunga-tunga sa gabi sa ilahang gitong liturgical mass December 24, 25. So buti pasabot dili lang Kristiyano mo inanundog sa pagano kundi ang pagano naghimong pamaagi to counter the liturgical celebration of the Christians. Muna punto toy. Wag ingon nga wag gitubag ang imong question. Gitubag na ko ang imong tawag ining question deductively. Yan, gitubag na ko imong question. And number 2 point. Unsa may imong basis nga sa pagano na kay ang sa Biblia daw kuno ang time reckoning daw from sunrise to sunset. Celebration day na. Ang atong gisgutan ang celebration. Kanang giingon nga from sunrise to sunset or from sunset to sunset nga time reckoning sa mga audio, secular reckoning na.
ang atong gisgutan ang issue about anang liturgical celebration nga mag-fall sa alas 2 sa gabi sa panahon nga sugaton sa mga pari ang tawag ining birthday sa Ginoo, December 25. Di ba? Ikaw man ang nilihil sa issue. Ikaw man ang tawag in naghaom-haom sa mga puntog argumento nga diin dapat dili nimo i-welding sa butang nga dili mo gipuntingan sa balaang kasulatan. Diba? Ang atong gisgutan liturgical celebration, dili secular celebration. And syempre, Hudiyo man to, ang among pagsaulog Kristiyano man. So di jud ka makakita na. And naani pagsaway si Saint Ignatius of Antioch ana nga dapat dili mi mahimong Judaizer. First century pa yung letter to the Smyrnians. Manalison lagi magpamaumao lagi nya pagkahuman pag maigo sa iyang palpak nasa mot na kauwaw. Di ba? Sus Ginoo ko mo ni panghambog ninyo iniskulan. Amot nga napastoy ni atong amigo. Napastoy ni atong amigo. Di ba? And lastly, mga sir ug mga ma'am, and lastly, kini pagsaulog nato sa Christmas celebration established by a Christian. Kinsa man na? Pope Saint Telesphorus 117 to 130 so ko masayo. Santo Papa ha? Obispo na sa Roma sa 2nd century na sumusunod ni San Pedro. Unya, ang mga Bible and tawag ining mga istoryas nagakot sa iyahang tawag ng gipang sultong. Even mga fathers, ginakot siya ng Saint Hippolytus. Ginakot siya. So, buti pasabot, before ang feast of Sol Invictus, sa Sol Invictus, kaya kanang gingon mo lang doon sa gabi, nang-celebrate na daan ng mga Kristiyano. Walang di mo maatik lagi. Atika na ng imuhang mga membro, okay, dali naman mo na maatik. Pero kami nga nakabalo, di ginmini mo maatik. First part namin, no? Katong second part ni mong nag-quote ka o tawag anang historian, anong tanawan na imuhang tawag ining argumento kay, kuan man gud na, ang pag-present magog evidence, pag naa kay prima facie, dapat mag-provide po corroboration o accumulation. Kaya makagi-provide. Ako nag-provide, magugtawagan ng main evidence na ako. At the same time, na ako corroboration. Na ako tawagan ng corroborative evidence. Kaya ang problema, mo lagi ng little knowledge is very dangerous yun. Magsige kag dawag ining ngak-ngak sa butang nga wa gyud kay gi-provide nga ebidensya. So, first part pa lang ni, ang second part ini, atoan ang tawag ng i-debunk ng iyang mga gipangsulti. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.